Alright guys, how are you? We're Siyempre, good. we're good. Kakaiba yung ating backdrop ngayon kasi outdoor tayo at tingnan mo naman nung clouds, di ba? Sa Maganda, likod. maliwanag. Which is rare dito sa Ireland. Kaya Okay, dapat lumabas. siyempre naman. At siyempre guys, kung hindi man kayo nakakalabas or wala kayo sa labas, samahan nyo kami. Tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Okay guys, we're here, we're back again. Itong lugar na to, naalala mo the last time that we were here, it was just before siguro na matapos yung winter or before mag-winter. I think before Yes. mag-winter. Mm-mm. Medyo malamig noon. Ngayon, malamig pa rin naman. Yung simoy ng hangin. Kahit hindi December, malamig ang simoy ng hangin dito sa lugar na to. Pero, in contrast, meron tayong araw. Mm-mm. Spring pa rin kasi, kaya malamig pa din. Tama. At kakatapos lang natin mag lunch dito sa labas na to kanina, 'di ba? We eat out. Yeah, ito 'yon. Okay. Now, kung makikita nyo guys, syempre naka 360 naman tayo, papakita natin. Yung opposite side namin, opposite direction namin is beach. Yan. Paboritong spot namin to dito. Kasi maliit lang siya, yung lugar, very, very, very quiet na parang hindi siya too busy, ganon. Hindi siya kasing busy ng Tremor. Yeah. And luckily, konti din yung tao ngayon. We got a good spot. Yeah. Tapos yung sa parking, okay naman. So, sakto talaga. Kaya, I'm actually surprised na hindi masyadong maraming tao ngayon. Even pag tiningnan mo, maganda yung panahon, may kalamigan nga lang yung simoy ng hangin. And Still not too bad. not too bad, yeah. But my point here is that hindi masyadong maraming tao even though maganda yung panahon. That's Baka my nasa point. ibang lugar sila. Yan. Baka nasa Oo. Tremor. Pwede. Kasi yung Tremor, open na yata yung meron kasing mga rides dyan eh. Mm-mm. Kaya halos lahat ng mga tao pumupunta doon kasi kung nandito ka sa lugar na to, walang makainan eh, 'di ba? Tsaka lang mga activities. Kaya kami, nagdala kami ng food, dito kami nag-lunch kanina. Siyempre naman, Brunch po. yes. Kasi we don't eat breakfast. Kahit yung mga kids, hindi na sila nag-breakfast. Brunch na kami kagad. Diretso ng lunch. Yeah. Ganon. Okay naman. Sila, yung mga kiddos, walang problema. We've been doing this for di ba? Like since 2019 na hindi tayo talaga nagbe-breakfast. Well, for us, yeah. Oo. And even the kids, nung pumasok, hindi ko na rin talaga matandaan kung kailan yung time na hindi na natin sila pinapakain before pumasok sa school. Yeah, and then they just do it in school pag yung break na nila around 10 o'clock or half 10. Depends I can't remember what's the time for yung first Mini break nila. They called it mini break. Yeah, first break. Now, itong lugar na to guys, dito sa Ireland, makikita nyo, yung yung side to side namin, para siyang cliff, may cliff. Kasi syempre, kung kanina kasi merong mga bikers na nagsidaanan from that side, pag ganon, kasi papunta doon, paikot na yon. Yung tinatawag kasi nito, itong cove itong beach na to eh. Tapos, dumaan lang sila na papunta doon. Bale, dami. Halos 1 minute yun. Ang dami. Sunod na nakaparada sila. Ang dami. yeah, part kasi to ng scenic route na tinatawag. Going to Donggarban. yeah. Pag sinasabi kasi na, we'll go by the scenic route, ito yung sinasabi. Napaka picturesque guys. Kung magta-travel kayo or magda-drive
from above, makikita nyo ganyan. Kitang-kita yung, kumbaga, yung dagat, tapos kitang-kita yung, Seaside, yung coasts. Kaya nga, di coastal. ba? Coastal Way ang tawag dito. Yung scenic route, Coastal Way, yan yun. Ito yun. It goes to itong Garvan, tapos papuntang kung saan nyo man gusto, Cork or whatever. And maganda siyang parang napaka-relaxing. And then, if you'd like to stop by, dito naman sa beach na to, eto. At actually, may mga dyan. May mga tao na pumupunta sila. Uso kasi dito guys sa Ireland ngayon sa mga beaches, merong mga yung sauna. Magko-cold dip muna sila sa sea. Cold dip and then sauna. Oh, yan. Yeah. So, mic mo yan, hindi yan pamalo, okay? Now, okay. Ang mangyari, ang ginagawa kasi nila, I'm not sure how many times they go in and out, but probably they'll be there for like around an hour or two dun sa yan yung Ilang minutes siguro? Parang ang sauna. tagal naman kung an hour and two ka sa sauna. No, What they do you will be mean? there paying for like an hour or two, and then Okay. they'll be going in and out, in and out. Medyo si Mrs. K, hindi Kontra. may mga kasi dito eh. Dito ka lang sa ating podcast, Mrs. K, okay? Yun. And then makikita nyo guys, may mga camper vans din na nagpa-park dyan. And as you can see there, merong may camper van pababa. Ang Now, dami naglabasan ng mga camper van ngayon. okay. Hindi, ibig sabihin, you mean to say, lumalabas kasi magandang araw, ganon. Yes. O, Yeah. kagaya nun. Meron na naman doon sa kabila. Yeah, you can point with your left and then, O, dalawa yun, paparating. yeah. Di ba? Ang dami. Oo. Now, yan ang kumbaga simple life lang dito sa Ireland. Kumbaga hindi siya pag weekend kasi. Ito talaga pag nasa Ireland ka, mararamdaman mo na halos lahat ng tao siyempre lalabas. Ito kasing yung para bang ito yung way na yung mga tao talaga naka-program na mag bonding with the family and friends tuwing weekend. And mapag-ano lang natin, no? Na pag kasi mga Filipinos na working abroad, pag weekend, talagang yan karamihan talaga especially pagka nag-uumpisa ka pa lang na mag-work dito sa Ireland or maybe in any other countries din na aside from Philippines, na yung pag weekend, ito yung ang dami talaga nag-overtime, 'di ba? Ganon, maintain that, kasi pagka nag-i-scratch yan pagka if you're doing it. Okay. Okay, just maintain it. If you don't want to talk, just go like this, okay. Now, yung mga tao, 'di ba, pag mga weekend, usually ganun talaga, lumalabas with their families, and then kasi etong mga guys, yung mga nanonood sa ating channel, kasi nagwo-wonder sila paano ba talaga, kasi siyempre pag ikaw yung nagre-research about sa bansa na yan, gusto mo makita kung ano ba yung pamumuhay diyan, 'di ba? So we're telling them the situation here. Makikita mo na simple lang talaga yung buhay dito. Hindi ba well, sa Pilipinas simple din, pero I think ang kaibahan is parang super busy na, or yung happiness sa Pilipinas kunwari Sunday laging malling lang ganun. Mall, yun yung mga napupuntahan Pero dito more on connecting to nature. Kasi sa Manila, syempre, kung lalabas ka ba naman ng Manila, ang layo ng mga probinsya kung magkoconnect ka sa nature. Maswerte yung mga taong nakatira sa probinsya na, ayun, accessible sa kanila. Well, But within the city, actually, mahirap din, di ba? Yung mga
yung mga Oh, nakatira hindi. sa city? Sabihin na natin kung kung nasa Manila ka, nasa city ka nakatira. Siyempre, pumupunta rin naman yan sa mga provinces nila. For example, Friday night pupunta sa ano yan, sa provinces. Yung mga may mga sasakyan, Mm. siyempre. At saka, siyempre magastos din. Oo. Yung mini holiday ka somewhere, Batangas Mm. or even papunta ka ng kung saan-saan mang Quezon oh, or ganun. Quezon, yung mga ganon. Siyempre kailangan may budget diyan, Mm. 'di ba? Kaya hindi madali na manirahan sa city, na malaking city kagaya ng Manila Mm. na yung gano'n lang. Hindi basta-basta yung paalis ka papuntang province, Oo, mahirap. magastos eh. Mm. Pero anyway, Especially sa ngayon, ang mahal ng gasolina, yeah, 'di of ba? course. Oo. Um, Kaya ang nangyayari pagka nasa Manila ka, malling ka na lang din talaga kasi siyempre yun ang accessible na pwedeng pasyalan. At doon naman sa atin, kinikater naman talaga yung mga tao na sige, pumunta ka. Igano mo kasi yung nakakat yung di ba yung hangin, ganun ganun. Mm. Pag ayaw mo magsalita, ganun mo lang, okay? Um, Now, yun, nung sa Manila kasi ganun eh, di ba? Pero yung mga malls, kinikater yon naman nila yung alam nila yung visitors eh, alam nila yung mga tao na pupunta doon magpapahangin, tapos syempre may mga amusements na rin doon, at yung ganon. And then pagka galing ka ng Philippines, pag pumunta ka rito, parang hanapin mo yun eh, yung mall na yun. Sa umpisa, Mm. syempre parang, oy, walang mall dito. Walang ganito, ganyan. Maliit lang. Maliit lang talaga yung mga malls Yan yung dito. mga comment na maririnig mo, walang mall, maaga Mm. magsaradong mga shops, Oo, yung ganon. ganun. Iga mo 45, parang ganon ang ano mo. Okay. Yan. Oo, pero dito guys, yun, masasanay ka din. Eventually, sasabihin mo, oh, Mag-a-adapt ka din talaga dun sa culture dito. Ganun. yung pamuhay, siyempre, pag titingnan mo talaga, ito naman talaga yung ano eh, yung ating ah, hindi, mapapansin ko lang, no? Yung iba naboboard na pagdating, ay wala naman tayong mapasyalang ibang. Kasi nandun yung mindset eh, yung parang, ay kailangan may mall, ay kailangan may ganito, ganyan. Hindi siya Siyempre, ay isa pa 'to, siyempre kumikita ka na, eh. Oh, tapos siyempre yung mga unang buwan mo rito, yung kita mo malaki ang ano sa'yo niyan, yung mga first time na kumikita ka ng malaki. Alam mo yung feeling na overwhelmed ka, "Uy, magmo-mall, you want to buy the things that you like na dati hindi mo ma-afford." So, maghahanap ka talaga ng mall. Pero meron namang ano dito, mga bilihan, Hmm. nakaspread lang siya na hindi sa isang lugar lang, Puwede ka di namang ba? mag-Dublin or Cork, yung mga city nandun talaga yung mga Oo, malalaking mall. yeah. Ayan. Pero itong lugar na to guys, nung during pandemic, halos puno ito. Busy. Oo. Ah, Kasi siyempre, yung mga time na yon, yung walang maanuhan, Staycation lang, eh. oo, hindi ka Mm. pwedeng mag-travel Ng outside the outside country. Ireland, oo. Yun, talagang puno to. Pero, yun nga, gaya niyan, lahat And halos ng tao wala na rito, di ba? marami na rin kasing puwedeng puntahan dahil nga hindi ka na limited. Like before, within 5 kilometers, 10 Oo. kilometers, may limitation nga kasi. So ngayon wala na. Oo. Ayan. Yun Yun yung ang maganda. But although ngayon, ang maglilimit na lang sa atin is yung gasoline kasi mahal pa din. And then, fuel. oo, gasoline, fuel. Yun. So, yun naman yung maglilimit ngayon. Kung mapapansin natin, no, parang ang dami talagang mga trahedya na nangyayari. Ang daming mga event na nangyayari. Mga So, events, yeah. events. So, I'm sure maraming mga Pilipino na nagtatanong, ano, worth it pa ba na pumunta ng Ireland? Anong masasabi mo Mm. doon? Worth it pa ba? It always comes down sa ano naman talaga, yung sarili nating goal in life at ano ba yung ating intention na um,
At saka yung level kung saan tayo kasalukuyan. It comes with age, yung pangangailangan, at yung um, maaaring sabihin mo ng may kasama din doon yung parang ano ba, may asawa ka ba, may anak ka ba, yung mga ganun, 'di ba? Kasi kanya-kanya tayong ano level yung para bang level of needs in life. And preparedness siguro. Kasama 'yon. Kasi you will yung place, like okay, yung Hindi, place, mape-prepare ka kasi oo. dun sa mga bagay na yun na yung Mm. edad mo, Mm. yung pangangailangan mo kung para saan ba yung pangangailangan mo, Mm. sa sarili mo ba, Mm. or meron kang pamilya na which is like yung parents mo na ano ba yung gusto mong ma-achieve? Gusto mo silang kunin? Kung gusto mo silang kunin, ay hindi ito yung lugar para sa inyo, guys. Oo. Yung Unless na parents, lang kung ano kayo, doktor kayo rito, or kahit hindi kayo doktor pero nasa level na 100,000 ang sweldo nyo yeah. plus, Pero pag normal, makukuha nyo. we're just talking about yung mga mangingibang bansa kasi siyempre yung mga audience natin, yung mga Nurses, nurses, carers, yeah, yung mga oo. ganon. Hindi Or naman, yung mga tawag dito, yung mga skilled workers, ganyan. yung mga hindi kumikita nung 110,000 pataas. So, yun. Hindi kagaya ng mga doctors. Usually kasi yung mga nandito, yung mga parents sila, yung mga both doctors sila. Kaya makita natin yung mga Sudanese doctors, yung mga Pakistani, Indian doctors. Andito yung parents sila kasi merong level of income na dapat yung ganun ang income mo para makuha mo yung parents mo as your dependents. Oo. And then Yun. going back dun sa sinasabi ko, yung preparedness or readiness, no? Yung lagi nating tandaan na yung lugar will never be ready for us. Like, ay madaming demand na iniisip na, pagkatahimik na doon or pagka ganito, tumaas na yung sweldo, yung mga bagay na gano'n, it will never be ready for us. Tayo, yung readiness natin na i-accept yung challenge na yun yung importante para sa akin. I think yun. Yeah. Pero maging ready ka lang din sa mga bagay-bagay. Depende sa yung edad mo, maturity mo, pangangailangan mo. You will never be ready kung hindi mo makikita yung sarili mo na or hindi ka kasi stages in life yan na at saka yung era din, 'di ba? When I mean era, yung generation iba-iba yan na we are built by the current generation is built by the previous generation. That previous generation was built by the previous generation. Kasi siyempre, lahat naman ng generations, parang gusto natin, yung tayo dati, dapat sana ganito yung parents natin. So, yung tayo, aayusin natin ang generation natin para yung mga anak natin, hindi na maranasan yung ayaw nating maranasan. It's always like that, 'di ba? Na in return, ang nangyayari, parang sa tingin ko, tumatagal yung readiness ng tao because of generation din. Na parang ngayon, kagaya ngayon, when it comes to pag-aasawa, medyo tumatagal yung edad ng mga tao, 'di ba? Kasi hindi pa sasabihin mo ay hindi pa ako ready pag tinanong mo, ay hindi pa ako ready na mag-asawa gito ganyan hanggang sa umabot sa point na 30 something na 35 wala pa ring asawa. Well, I'm not saying na ang buhay ay kailangan mag-asawa ka. No, I'm not saying na ganon guys ha. Inaano ko lang mga samples na to. Yun. Tapos, syempre, yung mga pangyayari globally, nakaka-affect din yan sa pag-abroad ng tao at saka sa paghahanda sa buhay, pamilya, yung mga ganon, di ba?
Kaya, Kumbaga sabi mo nga mm, magkakaiba tayo ng sitwasyon, yung generation ng parents natin, yung generation natin, yeah. and then yung mga sumunod pa. Iba yung sitwasyon nila, iba yung kinalakihan, Mm, ganun. I mm, think we just have to act kung ano yung nandito, kung ano yung nakaharap sa atin. yeah. Ganun. Oo. Kasi kahit pa saang bansa ka pumunta, hindi mo naman makukuha lahat eh. Mm. 'Di ba? Hindi. Hindi talaga. Hindi No, mo makukuha. andyan pa rin yung kasabihan nga na nobody's perfect kahit na lugar, kahit na anong sitwasyon, no? Hindi mo walang perpektong bagay. Kasi andun yung mga challenges na yun talaga yung dun ka mag-grow din. Oh, yun. Oo. Like, Tap going back sa mm. pag-abroad, I remember no, kasi ako 23 years old pa lang, nag-abroad na ako Na to myself talaga, ready. Ready ako dun sa challenges na mangyayari kasi nung time na yon Middle East, ang daming kong naririnig. Oh, mag-iingat ka, Middle East yan. Ang daming bad news na sinasabi yung mga tao sa akin, sigurado ka, Jeddah yung pupuntahan mo, Muslim countries yan. Alam mo yung ganun. But then again, nung time na yun, ang nasa isip ko lang is maka-abroad and I need to do it. Na kung hindi ko susubukan is walang mangyayari na hindi ko malalaman. I was Mm. so glad na at that age, 21, ready na ako. And then when I was there naman, okay naman. Kumbaga, iba din. 23. Hindi ka 23 years old oh, ako. sa'min Oo. 21. Ay, 21. 23 years old ako. So, parang yun nga, yung nasa sa isip mo yan. And then, syempre, hindi naman lahat ng nag-abroad siniswerte. But karamihan naman is okay naman. Oh, kaya nga Yung, yung gaya ng sabi ko kanina, yung pagiging ready ng tao dahil dun sa sitwasyon niya. mm, mm, It will always go back there sa mismong sitwasyon natin sa buhay, mm. 'di ba? Matinding pangangailangan, mga ganon. Yeah. Now, pero guys, dito sa Ireland so far, kung gusto niyo ng tahimik na pamumuhay at yung para bang, siyempre, lahat naman ng mundo may krimen, di ba? Mm. Dito, so far, hindi siya ganun karami compared sa Mm. ibang bansa, 'di ba? Na nakikita natin sa mga Yes. bali-balita Mas naman. tahimik pa din. Although syempre meron pa ring mga tao, lalo na online, makikita mo yung mga racism attack, yung mga mga anti-Islam, Immigrants. immigrants, ganyan, madami, especially online. Pag nag-base ka talaga sa online, kasi a lot of people, pagka online, matatapang mag-comment. But then, when you're outside, wala naman, okay naman. Wala ka namang mafe-feel na very yan, rare yung may ma-experience ka na racism or anti-immigrants. Yeah. Ganon. Pero may mga recent kasing no na parang mga ano ba 'to? Yung mga recent na nagpa-pop up din na yung mga nang bubuli din, sabi mo ng gano'n, hindi naman yung parang anti-immigrants kasi immigrant din sila, no? Pero Mm. yung mga kumbaga nambubuli din sa mga immigrant is yung kapwang immigrant din. Oo. May gano'n eh. Mm. Parang madalas yata yung gano'n kaysa sa yung mismong mambubuli yung ibang lahi. Minsan Pwede din gano'n kasing eh. inggitan. Oo, Siyempre, kung gano'n eh. mas marami ng Filipinos, mas marami ng Nigerian or Zimbabwe or Mm. Indians, ganyan. So, siguro meron ding inggitan I think Pwedeng Tapos gano'n. lalo ngayon makikita mo yung pagbili ng mga bahay dito. Oo, karamihan talaga ng bumibili ng bahay, mga mga ibang Immigrants, lahi, sabi mo mga ng gano'n. immigrants. So siyempre natatakot or iba yung pakiramdam ng mga lokal na yung mga Irish na, uy, sila lang nakakabili ng mga properties, sila less sa kanila. So siguro nati-threaten sila na
mawalan din sila ng trabaho or mawalan sila ng Mm. mga properties, But ganyan. in the truth of the matter is that yung mga bahay ngayon sa Ireland, karamihan ng mga bagong bahay talaga napupunta sa mga immigrants. Mm. Pero when I mean napupunta sa immigrants, binibili ng mga immigrants. Hindi yun libre. Now, sa mga balita, sa mga online, parang napapasama na, uy, nandun na naman yung mga bumili ng bahay, yung mga kumuha ng bahay, mga immigrants na Yung naman mga nakakuha. Pero, siyempre, sino ba naman ang builders or yung may-ari nung estate or yung may-ari nung mga bahay na yan? Sino ba yung ayaw magbenta, di ba? From their mm. side, siyempre business yan eh. Kung may So, kung sino bibili, yung may pera? kung sino may Eh, pera. nagkataon yung mga immigrants na may pera dahil sila may mga trabaho. Yes, kasi guys, ang mga karamihan talaga ng mga immigrants na pumunta rito, yung mga legal immigrants ano talaga, Eh, may trabaho. Hindi at naman pumunta rito, hindi ka At pwedeng, saka nag-iipon para makabili ng bahay. Yun naman oo, kasi yung difference. Unlike yung mga lokal, ini-spend nila yung pera nila sa ibang bagay. sa holidays, Holidays or sa pub, drinking, mga ganun, ganon. yung paglabas-labas. Kasi lalabas ka talagang malaki naman talaga yung perang magagastos mo, yung mga holidays. Unlike yung mga immigrants, talagang tinitipid. Tipid Mm, talaga para makabili ng bahay. And then a lot of immigrants then is from other countries na matagal sila nag-work sa Middle East. So they have money na din na oo, nadala nila rito. So it's just so easy for them na to pay their deposit kung bibili mm, sila ng bahay. yeah. Ganon. May ano din, no? Pag titingnan natin, ito lang naman guys, parang comparison lang naman. Yung mga Pinoys at saka yung mga, sabi natin mga Indian colleagues natin, mas ano talaga na yung Filipinos, hindi masyadong bumibili ng bahay, parang Nag, nagre-retract ganyan na, mm, oh, bibili ba ako o hindi. Ang karamihan talaga na bumibili ng bahay dito, yung mga ano, yung mga Indians, yes. magaling sila sa pera guys. Aminin na natin yan. And Oo. then, sa part naman kasi ng Filipinos, ano yan eh, laging nagdadalawang isip muna kung Mm. bibili ba, dito na ba tayo sa Ireland or mag-a-Amerika pa. I think Oo. we went through that stage din eh. Naalala mo no na ano ba, nung dito na ba tayo? Parang that was a question din sa ating dalawa. Dito na ba tayo? Pupunta ba tayo ng Amerika? Mag-Australia ba tayo? And then, parang hanggang we decide na, oh, hindi, dito na tayo. Bumili na tayo ng bahay. Yeah. Pero yun nga, karamihan talaga ng pag ikukumpara natin, realistically speaking, ano talaga, Mas nauuna, m- mas mabilis mag-decide ang mga yes, Indians. oo. Ganon. Na hindi yung mga Filipinos naman dati na sabing hindi aalis dito or I mean aalis dito after 5 years, after 10 years, 20 years na nandito pa rin. Pero ganun talaga. Sabi, let the record say it na yung ganon. We appreciate them na ang galing din ng mga ano nila yung parang pagbabudget ng ating mga So, malaki ang colleagues na difference yan. din ng culture ng mga Indian at Oo. mga Filipinos. Ang mga Filipinos kasi, karamihan sa atin, tumutulong tayo sa pamilya natin. May mga kapatid tayo na pinag-aaral or may mga pamangkin na pinag-aaral. Pero hindi. Unlike ang mga Indians, karamihan sa kanila, Mm. hindi sila tumutulong sa pamilya nila. Pero I think Wala silang pinapadalhan, pera lang yeah, nila. pero I think hindi na gano'n ang lagay ngayon eh. Ng, Yung hindi na kasi yung lugar, yung ano natin, yung kapanahon natin, gano'n ang ano ang dating na parang hindi naman sa hindi sila tumutulong guys yung mga bagong mga Filipinos na sa ngayon hindi naman what I'm trying to say is that by generation din yun eh. Kasi nung mga panahon natin na yon, siguro at saka yung mga panahon ng mga tito-tita natin ganun. Siguro that time yung mga tao
talaga ang daming kailangan tulungan. Pero ngayon, parang tingin ko, pag tinignan mo, yung mga parents nila, nung mga bagong mga sabihin natin nurses, Mm. yung mga parents nila maayos naman. I mean, maganda na yung katayuan sa buhay, 'di ba? So, parang there's no need na sila tumulong sa mga kapatid. Kasi yung mga kapatid, maganda rin naman ang katayuan. Parang more on, parang sarili na lang din nila. Swerte Kagaya nila nung, kung gano'n. kagaya yung mga Indians din na ating mga nakakausap. Meron din silang sarili-sarili nila. Kanya-kanya silang magagandang buhay. Mm. Ganon eh. So, anong conclusion mo do'n? So, tingin ko, yung parang mas may chance nga yung sinasabi mo na lalo na pag single na hindi magstay sa isang lugar at hindi bibili ng bahay because of yung hindi makapag-decide. Kasi Ganon siguro ang kung factor. ise-census ko yung mga taong dumating in the last 10 years, karamihan sa mga Filipinos na pumunta dito is ginawa na lang nilang stopover ang Ireland. Oh, A lot of them, yes. kaya sabi ko, kaya siguro dati sabi ko, ano ba tong mga batang ito? Talagang travel sila every off, nasa iba-ibang lugar. Yun pala is because they just want to make sulit of their stay here in Ireland na maka-travel and then lipat talaga ng Amerika. Ang dami kasi, karamihan talaga umalis sila or umalis sila, pumunta sila ng Amerika. Yeah, Karamihan. oo. Or Australia, pumunta doon. Oh, So, until ganun. now, Hindi, at saka karamihan sa mga Pilipinos na nagsidatingan, mga single. Na single pa din hanggang ngayon. And then, yung mga tao naman na may pamilya, yun, sila yung mga bumili ng bahay, di ba? so Ganun. siguro ganon yun eh. Unlike ang mga Indian sapa, yung culture nila is kahit na dumating silang single dito, after let's say 6 months, nag-arrange Naga, na sila ng oh, marriage. yun ang Yun kaibahan, ang kaiba ng guys. culture natin. Oh, kasi sa atin, more on, sabihin na natin, 'di ba yung culture ng mga Pinoys. Ano kasi sa atin eh, pagka Filipinos, ano kasi yung pag girlfriend, boyfriend, parang free lang na you can do whatever you want to do. Hindi kagaya ng mga Indians, hindi sila ganun ang society nila na pag hindi ka basta-basta na lang mag-boyfriend girlfriend eh. Yes. Parang Especially, oo. parang sa'yo, pag may boyfriend ka doon sa kanila, it will go na parang ang ending nun is magpapakasal kayo. Mm. Hindi kaya sa Filipinos, Pag hindi modern, I mean, hindi modernize, westernized, I mean, no? Siguro ganun eh. walang kasiguraduhan eh. 50-50% lagi. Yeah, oo. Ganon. Ganun. Kaya sila, gaya ng sabi mo, pagdating dito, even single, meron na yan eh. Ito, yung mga kasamahan ko sa Kasi ano. lang, like I was talking to this colleague of mine, she's really young, parang 26 years old lang siya. Oh. Actually, baby ko siya sa work. Indian siya, and she's really nice girl. And she's Hindu. So sabi niya sa akin, uuwi ako ng India, meron akong mga, may pinakita siya sa akin mga pictures ng guys, ito yung mga options ko, ito yung trabaho nito, ito nasa UK, ito nasa Saudi, talagang nakakatuwa na pipili. Tapos, kailangan parehas sila, dahil Hindu, kailangan parehas sila ng parehas sila ng sign. May mga sign stars ba yan? Ganon. Nakakatuwa na pipili siya. May maapat yata yun na may profile, pipiliin niya. Sabi ko, ito, piliin mo. Ito. Ay, nakakatuwa. Ano sila, no? Ganun ang kanilang culture. Mm-mm. Ngayon kasi, ang nangyari dito sa Ireland mismo, guys, para bang, even us, dati kasi, okay, meron tayong mga ibang lahi na colleagues. Pero hindi pa rin kasing dami ngayon. Na, alam mo ba dati, akala ko yung mga Filipinos lang ang tumatawag ng ate, kuya. Yung pala, nitong nagsidatingan na yung maraming mga Indians, meron din pala silang ganun, guys, yung mga Indian colleagues natin. Meron Cheta, Cheche, meron pala silang ganon. Oo.
ate, kuya. Mm. Akala ko tayo lang mga Filipino sa may ganon. So parang wow. Samantalang matagal ko nang may isa akong kulig na Indian, matagal ko na siyang kasama eh. Hindi ko siya naririnig na tumatawag ng ganon sa ibang Dahil mga, magkakaedad lang sila. siguro ganon, Pero ngayon dahil ang dami nang dumadating na mga mga bata. bata, kaya ganon. Sabi ko, okay. And then, yun, marami akong natutuksasan na rin sa kanila na, Doon mo makikita na talagang tumatanda na tayo. tsaka yung para bang in culture, diversity and everything like that. Meron din silang yung parang na found out ko lang recently din na yung palang mga pagka may namatay, meron din silang mga yung prayers na like 7-day prayer ba yan, mga ganyan. Ay, yung mga Tapos 9, kalagloksa, yung mga may ganon, mga 45 ganon. days, Oo, 40 days, 40 ba? may 40 mga ganon days, din oo. sila. And then when it comes to kasi Islamic ruling, as far as I know, walang mga ganon eh. Pero culturally, parang sa Na-include Sulu, na lang. naisama yun sa na merong ganon. Sa tingin ko, nakuha natin yun doon sa mga Indians. Baka. Kasi sila, Hindu, even yung mga Muslim din, may ganon din silang tradition, which is, it's not Islamic. Okay. Oo. Kasi, anong nangyayari? Or baka sa Chinese, pwede din. Siguro maganda malaman natin yan. Pero Kasi I don't think Chinese. More on sa Hindu. Okay. Siguro na culture. Kasi kung titingnan natin, yung mga yan kasi nagka-travel naman noon pa eh. 'Di ba? Yun siguro. Sabi ko, nagtaka, wow! Sabi ko, ganun pala yun. Kaya naisip ko na, ay baka nga nakuha sa kanila. Kung alam nyo ang dahilan, message nyo lang po kami. Ay, Yeah. i-comment nyo lang po. Baka mas Yan. alam nyo kung saan ba talaga nagsimula yun. Yung mga ganun. Oo. Tapos, pag nakikita nyo guys, kasi I work in theater. Theater kasi is operating room. So sa mga, shoutout sa mga nurses dyan na working in theater, working in the operating rooms dyan sa sa Philippines and everywhere sa buong bansa anywhere. Okay. Now, sa Ireland, madalas ngayon ang scenario na pag sa theater kami, nag-opera, yung mga taong medical, yung mga healthcare workers, mga na talaga, mga immigrants guys. Oo. Wala nang mga local na yung pasyente na lang. Kasi anesthetist, yung kanyang assistant, tapos yung surgeons, nurses, mga na to, lahat, mga immigrants. Pag nakita mo, uy, Pero working in the ward, mas diverse na rin yung mga pasyente. Before, wala kang makikitang ibang lahing pasyente. Ngayon, ang dami na. sa dami kasi ng mga immigrants na talaga guys. At yun nga, yung mga tao, kaya hindi mo rin sa kanila na mag-protest na ganyan na anti-immigrants, ganon. Kasi na-overwhelm sila. Nati-threatened sila. Na Na-overwhelm. mag-take over na tayo sa bansa nila. Which is, ang naman talaga dyan, ang reality niyan guys, kung titingnan mo talaga, if you dig deeper, yung mga immigrants, tayo sa kasalukuyan ay malaking tulong sa bansa na to kasi it's an aging population. Now, bakit ba sinabing it's an aging population? Ibig sabihin lang po nun is humahaba yung mga buhay ng tao dito. Umaabot ng 80s, 90s, even like 100 something. Now, pag ganong kahaba na yung pamumuhay ng tao, ang retirement kasi guys dito is officially as of now is 65. Right age of retirement is 65 sa karamihang yung karamihang industries. Ganon. Pwede kang mag-early retirement 60 and Pero yung mga new entry ngayon, nasa 68 na actually. okay. So generally speaking, 65 ganon. Retired ng mga tao. Naisipin mo pag nabubuhay ang tao hanggang 80. Ibig sabihin nun, from 65
until 80, wala na nagtatrabaho. Kung sila-sila lang ang nandito. Now, ang kailangan na nila ng immigrants para magtrabaho for them. 'Di ba? The way kasi nagwo-work yung scheme din dito when it comes to yung retirement scheme is that as far as I know, ito yon. Yung mga nagwo-work pa sa ngayon, tayo yung nagpapasweldo dun sa mga retired na. Pinapaikot yan ng gobyerno eh. Tapos meron din tayong tinatawag na yung sa corn market. Yung ano bang tawag nito? Ano bang tawag sa corn market na yan? Yung parang AVC. Yung parang karagdagang ano po ito? Karagdagan siyang parang bayad na kung gusto mong karagdagang bayad pag Voluntary contribution. added Additional. additional voluntary contribution. So bukod sa ating normal pension, meron pang ganon karagdagan, which is yung mga yon din ang nagpapasweldo sa mga taong nag-retire na noon pa na meron silang AVC, corn market, mga ganyan. Yung mga taong nagtatrabaho pa din na nag-join in din dun sa corn market na yon. Which is yung mga bata pa, hindi pa retired. So, kailangan umiikot talaga yung pera doon din sa mga nagwo-work. Tayo, nagbabayad tayo ng tax. 'Di ba? Hindi naman tayo pumunta lang dito para libre lahat o whatever. Meron tayong contribution bukod sa trabaho natin, yung mismong financial contribution para doon sa mga nag-retired na. Cycle lang kung talaga. Oo, ganun. Cycle lang. Paikot-ikot lang yan. Ito kasi guys, ma-realize mo talaga kung if you're parang sa amin na medyo may katagalan rito, nakita namin yung mga dati naming senior nurses, nagsi-retire na noon, nung mga unang may mga nag-retired, parang wala pa sa amin eh. Parang okay, nag-retired sila. Okay. Kasi we've worked with them for like 2 to 3 years. Parang hindi masyadong, it's not that deep yung relationship. Right? Pero eventually, may mga mag-retire na naman, mga 10 years mo nang kasama, 15 years mong kasama. Parang wow, reality na to, no? Parang mga nag-retired na to, parang, oy, talaga palang yung ating, ano bang tawag nito? Yung buhay dito is that, yun nga, marirealize mo, ay, okay. Mabilis lang. Mabilis. At saka hindi, yung point ko doon is itong finances eh, na yung tayo, kailangan nila, kasi para sila, mayroong panggastos din sa pagtanda nila. Siyempre, Which ganun is, lang yun. tayo naman, pag nag-retire tayo, kailangan din natin yung mga kabataan mag-work para sa ano din, meron tayong makuha sa government. Kasi kung wala ng workers, ang mangyayari guys, yung mga matatanda na nag-retire na yon, wala na sila matatanggap na, alam mo yon, yung mga pension sila, parang ano na siya eh, titigil yan kung mga walang nagwo-work. Kasi umiikot siya eh. Ganun It's guys a business. Ganun, syempre, it's a business. Ganun yun. So yung mic is Napag-aralan na nila yun. Maintain it like this because it's mahangin. Okay? Yung so yun ang ano doon. Kaya dapat hindi, Ano ba, pinopromote mo ba ang corn market? well, why 30 not? minutes mo na Why not? para may suswelduhin ka. Hindi, I'm saying yung realization, doon mo makikita. Given naman na yan in any insurance company na is kailangan talaga nila ng tao. Paikot-ikot lang yan. Kailangan nilang paikutin yung pera. Kailangan nila ng maraming Hindi, supply. even government. Now, Yes, my even point, with the government. my Ganun point lang here yun. is that yung retirement ng tao, Oo. hindi, yung pagpunta ng immigration, immigrants, Yes. kailangan talaga ng tao Kailangan nila ng ng worker. tao Which talaga. is, okay, let me In talk. every country, ganun talaga. Yes, that's what I'm saying. Now, ang nangyari kasi, gagaya nun,
lahat ng mga ano nga kami, nagtitinginan kami lagi. Uy, wala namang Irish dito eh. Mga ano na lang eh, nagtatawanan. Mga kami, doctors, lahat. Mm. Kung ano. Minsan nga ang nangyari sa ngayon wala pa sa theater namin, wala pang porter na ibang lahi. Sa sunod meron Mga na. mga Irish lang ang mga porters. It's sad. To No? be honest, it's actually sad. Kasi makikita mo, it's either it's either ang mga Irish is nasa high up lang na management, and then porters, catering. And Oo. then in between wala. Yung Most mga of real nurse, workers talaga, oo. ano na eh, mga immigrants na eh, ganun eh. Yes. Yung ano, tapos kaya nga parang pag-iisipin mo yung mga tao they're calling for anti-immigration. Pero But then, anti-immigration dapat hindi nila lahat 'yon kasi they have to recognize that immigrants are really working here for the benefit of the people din talaga na hey, we're not working for free. Kumbaga, we're paying mm-mm. everything that we use, everything like our house, our home, and everything like that. We work hard Ganon. for that. Yeah. And plus, ngayon, kung pumunta ka din naman ng ibang bansa, like a lot of younger Irish, nagpupunta naman sila sa ibang bansa. Nasa Australia sila, nasa Mm. Canada, which is immigrant sila doon. So, it's just balance. And then, like in the Philippines, magugulat ka. Last time we went home, magulat ka, ang daming ibang lahi din. Na parang Oh, sabi yeah. ko, ano na nangyari dito? Oo. It's global. It's not just nasa Amerika lang or dito lang sa Ireland or sa UK. It's global na talagang nagiging diverse ang mundo. Kung Mm. ang mga tao talaga is nagta-travel. Yeah. Ganun. I think, ang mahirap nga kasi, kung mapapansin mo, karamihan ng mga anti-immigrant na ganyan, is yung hindi sila well-traveled. Yung kulang sila sa education din na eto yung nangyayari na sa mundo. I think Oo. karamihan sa kanila is yung mga taong hindi nila alam yung nangyayari sa ibang bansa. Oh, And then matapang lang silang mag-comment na, pumunta kayo rito, kumukuha lang kayo ng tax. Pero yun, the way lang na sabihin nila na gano'n na kumukuha lang tayo ng pera sa government, it only means na hindi sila educated, hindi nila alam talaga Oo. yung system. Kasi parang feeling nila may competition sila na Yes. ganun. Pero itong mga to, nag-holiday sila dito lang sa EU din. Kaya hindi nila parang ramdam, hindi nakita talaga kung ano ba yung reality sa buong. Well, kung Buong tutuusin mundo. talaga, meron namang internet ngayon eh. Meron namang meron na makikita. Pero ito yung mga taong hindi nagre-research. Anyway, Yeah. yun lang ang ano Close-minded doon. people. Hmm. Nakapokus lang sila dun sa negativity, hindi yung talagang positive in fact na nandito tayo. Kasi kung aalisin nila, like for example, our hospital that we work to, like UHW, wow. Like more than 50% are foreign nationals Oh. from kitchen staff to management. Kasi marami na rin talagang nasa management na mga ibang lahi. Doctors, I think baka hindi lang 50. more than. Any institution dito, healthcare institution in Ireland, I think is around 60% immigrants. Napaparalyze ang health system nila pag umalis ang mga immigrants. Yeah, I think it's like that. 60%. But they don't know that. Yeah. Kaya guys, yung mga nasa Philippines pa or nasa ibang bansa na gusto rin pumunta ng Ireland, Or kahit you can ibang check it out. bansa. Or kahit ibang bansa. I just said that. Oo. Hindi, kahit hindi lang Ireland yung gusto niyong puntahan. Halos pare-parehas din naman yung sitwasyon, sa totoo lang. Yeah. Tama. Pero in fairness guys, when you really talk to like real Irish people, they're very very kind. And they're so compared to other like nationalities na dito na nakita namin sa Europe, sabihin mo ng ganon, sila yung parang talagang welcoming eh. And then it will eto lagi parang nakikita ko na naalala ko lagi na when we were in New York with the kids, parang we were
on our own na parang, alam mo yun, parang feeling ko, tayo-tayo lang nandoon na wala ka talagang, walang tulong. Kasi maliit pa yung mga bata nun. Yung Bogie, ganun. Ni magbukas ng door, walang magbubukas ng door sa'yo eh. Pero the moment that we came back from New York, sa ano pa lang Airport sa pa lang. airport pa lang, meron ng Irish na, uy, ano talaga, as in talaga, uy, Do you Uji, need a hand? give Or me a do you wanna hand. you wanna swap seats? Alam mo yun? Mga ganun eh. Yung ganun agad. Parang, wow, Mm. we're so blessed na we're here. You know, that's why Yeah. we're kind of tumagal kami dito sa Ireland. Nandito pa rin hanggang ngayon. We're 21 singing years. the same song. Kumbaga, we're still happy dito sa Ireland. Kung kung simula pinopromote namin na, eto ang Ireland. Until now, happy pa din kami dito. Yeah. Yeah. Pero siyempre, guys, gaya ng nasabi na namin kanina na pag ang hanap natin ay mall, wala kang mall na makikita dito. Tapos, when it comes to happenings, kailangan talaga, if you want to see more Filipinos, then you have to go and talk to more Filipinos somewhere. At syempre, kailangan mong mag-attend ng mga events ng Filipinos, kung meron man, kung ganun ang hanap mo. At syempre, iba kasi ang pamumuhay ngayon, sabi mo ng skilled workers at saka yung mga talagang nakatira na dito, like sabi natin mga nurses, accountants, yung may mga families. Kasi karamihan ng mga skilled workers, wala rito yung kanilang families. Kaya parang medyo mahirap. Kasi siyempre, di ba, walang family dito, walang asawa mo, and then itong lugar, malulungkot ka. Kasi nandun ka sa point na, ay, pupunta ako, magpapasyal ako sa mall. Ganon. Ang papasyalan mo dito yung ganito. Although, naman guys, kung ganun ang hanap mo, pwede ka naman sa city tumira. Like Dublin City. Yun. Yan. Yun Madami lang. kang mapupuntahan doon. Kailangan ganun ang ano mo. Pero pagka kasi skilled workers, hindi mo, minsan kadalasan siguro, hindi mo ba masabi, ay, Dublin ako. Hindi ganun eh. Depende sa kung saan ka But then, matatanggap. At saka, pero karamihan hindi naman sa skilled workers, they're just focused on earning money, na they don't care then much kung saan sila Sa mapupunta. bagay, may ganun nga. Ganon. Kasi, Kanya-kanya din naman yan. Although, Oo. syempre, malungkot, but then they don't mind as long as kumikita sila ng pera. sa bagay. Kasi may mga ganun na na makikita mo na okay, yung pagtitingnan mo talaga, maganda naman talaga yung, I mean, what I'm trying to say here is that marami ka ding magagawa talaga sa Ireland kung You just don't limit yourself. kung ganito yan, kung may kotse ka, sabi mo ng ganun. Kasi limited guys yung pagta-travel mo dito sa Ireland kung wala kang sasakyan. Hindi ka makapunta kung saan-saan lang. Kasi hindi naman, wala namang bus papunta rito sa lugar Hindi na to accessible lahat yung mga lugar. So kailangan mo ng kotse papunta rito. Kaya kung may mga skilled workers tayo na alam na meron silang sasakyan, kaya nakakapasya sila kung saan-saan. Yun siguro ang i-aim nyo guys kung gusto nyo ng medyo mas may freedom At kayo. saka guys naman, pwede nyo pa rin, pagka skilled workers kayo, pwede nyo namang makuha din yung family nyo. So, baga, unti-unti lang, hanggang ma-reach nyo yung time na pwede nyo na silang makuha. Ang tanong, sinong family ang kukunin? Joke lang. Ayun. Yun. I'm sure yung mga na-interview natin dati na mga skilled workers dyan, baka nagpa-process na yung mga yan, makuha nila yung family because that's been Hopefully. like 3 years na. So hopefully, yung naka-renew na sila ng mga work permit nila, and we're really hoping guys na yun nga, makuha nyo din yung family nyo. Yeah. Yun. I'm sure naman yung mga kanilang yung work nila, tuloy-tuloy pa rin naman di ba? Kasi sa ngayon, parang hindi naman boom pa rin naman ang Ireland marami pa namang sinusupplyan, kaya tuloy-tuloy.
Magandang Yes, ano yan. yes. Oo. Tuloy lang ang buhay, mga kababayan. Yeah. Sa mga nagtatanong yan guys kung saan ba at papaano ba makapunta rito sa Ireland, marami tayong videos na nakausap natin mismo yung mga skilled workers, mga radiographers, at saka mga nurses din. At kung sino-sino pa na sila mismo yung nagsasabi kung saan at papaano makapunta ng Ireland. At syempre guys, kami nagpapasalamat, nandyan pa rin kayo. Medyo hindi kami masyadong active sa ngayon, pero syempre, we're We're trying our hoping best na, na. we're hoping na to go back to regular posting. Yeah. Ayun. Medyo na-delay lang kami because of Ramadan. We tried to limit ourselves and then parang focus lang muna sa aming spiritual needs. But we're back again. Yes. Ayun. Now, ito, ang ganda ng araw and everything like that. Medyo Yes. nagsusok kami ng I was really... vitamin D. Oo, ganon, di ba? Kaya, ano din to, kumbaga, we're processing vitamin D under the sun at the moment. Yun, at hopefully guys, hanggang sa susunod ulit na usapan, di ba? Mrs. K? Yes, hanggang sa uli. Okay guys, don't forget to like and subscribe at comment down below kung ano pa yung mga katanungan at kung meron pa ba kayong gustong topics na aming pag-usapan at meron kaming mga naka-line up na nakausap online na hindi pa na-upload pero marami guys. Yun. Okay guys, sige na at hanggang sa muli, Tara! let's talk! Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.